Party list representative, mga kababayan, pag-usapan natin ngayon. Mayroon silang 334,000 na sahod sa isang buwan. Mayroon pa silang maintenance and other operating expenditures na 1,000,000 isang buwan. Mayroon pa silang mid-year bonus. Mayroon pa silang 13-month. Mayroon pa silang representation and traveling expenses. Mayroon pa silang committee leadership. Kung halimbawa mayroon kang hawak na komitiba sa Kongreso, mga kababayan, may dagdag pa yon na allowance. At higit sa lahat, mga kababayan, mayroon silang 100 million na infrastructure allocation sa isang taon, mga kababayan. So, ito ang ginagastos sa gobyerno nitong mga party list representatives natin. Ngayon, mga kababayan, ngayong taon of 2026, tataas pa umano itong sahod nila. Pag-usapan natin ito si Arthur Yap, mga kababayan, itong murang kuryente party list. Sana makarating sa kanya itong video, mga kababayan. Congressman Arthur Yap, mawalang galang na puser. Ang ginagamit niyo po na propaganda nung election ay ang murang kuryente party list. So ito na ngayon, Congressman Yap. Ito kasi si Congressman Yap, mga kababayan, bago ko umpisahan, kumahalili ito sa party list na disqualified, yung Duterte Youth Party List, kung saan mayroon na yung 3 seats. May 3 upuan sana yung Duterte Party List, subalit na disqualified sila. Ayon sa Comelec, mayroon silang mga nilalabag na mga protocols sa Comelec, kaya hindi sila na declared as regular party list nung nakarang eleksyon. So ang pumalit, mga kababayan, itong 3. Sila yung nasa sunod na ranking itong murang kuryente party list, itong si Arthur Yap, yung sa ang probinsyano at ang itong abono party list, so 3. Itong si Arthur Yap nakapasok. Congressman Arthur Yap, ito pumutok itong isyo. Sobrang palo, sobrang sipa nitong babayarin nating kuryente ngayon. So paano mo ito maipaliwanag sa taong bayan? Kasi yun ang pangunahin mong agenda sa pagtakbo mo bilang party list representative. So ito na sana ang panahon na maipaliwanag mo ng maayos sa amin. Hindi lang dahil tumatanggap ka ng sweldo na galing sa buwis ng taong bayan. Sa sinasabi ko kanina, ang dami niyong mga allowance, ang dami niyong mga tinatanggap sa pagiging kongresista ninyo. So, bilang sukli, ipaliwanag mo sa amin kung ano bang nangyari dito, ano bang mga hakbang na ginagawa mo. Wala kaming naririnig Nakikita ko lang sa post na nakita ko yung mukha mo, hindi ko nga alam na congressman ka pala Pero ito si Arthur Yap, mga kababayan, dating cabinet secretary ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Nagiging agriculture secretary ito at nagiging chief of staff din yata niya ito noon. At nagiging gobernador din ito sa Bohol. Shout out sa taga Bohol dyan. Mayroon pala tayong congressman dyan na murang kuryente party list. Itong si dating yung gobernador Arthur Yap. So, Congressman Arthur Yap, ano ho bang mga programa ninyo? Ano ho bang mga hakbang ninyo na ginagawa hinggil dito? Ipaliwanag mo sa amin kung paano mo masasagot itong sa dami-daming charges ngayon na pumapasok dito sa billing natin, sa Meralco bills. Na dati parang dumoble yung bayarin namin ngayon. Trumipli pa nga yung iba So hindi lang ang propaganda, ang agenda mo na murang kuryente para makakuha ka lang ng simpatiya sa mga tao na gustong bumoto sa iyo. Kasi ang agenda mo is murang kuryente. So ibig sabihin, ang mga tao na talagang madaling mabighani sa mga matatamis mong mga pananalita,
makikita pa lang yung propaganda mo ay murang kuryente. So ibig sabihin, ibubuto natin itong party list nito kasi tutulungan tayo nito na hindi tataas ang bayarin natin sa kuryente. So ito na, maraming pamamaraan, Congressman. Gamitin mo yung lahat na platforms ng social media, para mo maramdaman namin ang tunay mong serbisyo. Ito, gamitin mo itong Facebook. Pwede kang gumawa ng sariling page dito. Kung ano bang naiambag mo, ano bang nagawa mo dito sa sobrang sipa ng bayarin ng kuryente natin. Hindi kaya tatanggap lang kayo ng sahod buwan-buwan. Ang lalaki pala ng mga tinatanggap ninyo. Tapos wala naman kaming nakikita, naririnig na paliwanag galing sa'yo. Murang kuryente, party list. Gayahin mo si Colonel Busita dito sa kanyang leaders party list, yung kapakanan ng mga motorista. Ang laking tunay ambag ni Colonel Busita sa mga riders. Gayahin mo yung ginagawa niya na yung i-advokasya mo, yung bayarin ng kuryente, kasi yun ang pangunahin mong motibo murang kuryente. So sagutin mo ito. Paano mo may paliwanag sa amin yung sangkatutak na additional charges dito sa Meralco Bill at itong pagtaas ng bayarin?